Ang lupit, di ba? Kahit na tumatanggap sila, pilit pa rin idinadown ang presidenteng Bongbong Marcos. Ayaw nilang suportahan, pero gusto nilang mag-receive ng mga ayuda, gusto nilang mapabilang sa mga programa ni PBBM, no? Kahit na ayaw nila kay PBBM. Kumusta mga boss? Meron lang ako nakakita. Ayan o, ewan ko kung napanood nyo ito mga boss. Pakinggan nyo ah. Ayan. Buti pa si BP Sara. Nakita yung presensya doon sa namatay na basketball player, ha? Dahil maraming umahanga, doon siya nagpa-cute, ha? Kailangan ka ng Sarangani, Davao Occidental, Ginsan. Hindi ka magpakita na taga Davao ka lang, kalapit-lapit mo lang. Tama. Kahit lugaw lang, tatanggapin namin dito sa Sarangani. O yun. So, kahit lugaw lang daw, no? So, totoo naman, nakakita naman natin. Pero alam nyo po ba, nung nangyari yung pagpunta ni PBBM doon sa mga tinamaan, no, tinamaan ng lindol sa General Santos, ang Vice President ay nandito sa amin dyan, Cotabato City. Diba? Siyempre, ang Vice President nandito naman talaga sa Mindanao, pero dito siya pumunta nung araw na yon. Ang Pangulo ay nasa Jensan, tinitignan yung kalagayan ng mga kababayan natin tinamaan ng lindol at nagbigay na rin sila ng tulong, diba? Pero ang Vice Presidente ay nandito sa Cotabato City, no? So ewan ko kung anong pinuntahan niya dito kasi wala naman tinamaan ng lindol dito. Nakaranas lang kami ng lindol pero wala naman na naapektuhan, diba? So isa pa ito mga boss, no? Kung napanood nyo, yung siyempre malamang napanood nyo na yung nag-viral na yung ipinamamahagi ng DSWD na bigas, no? Sabi nga dun, ang tigas daw, may bokbok. Pero kapansin-pansin yung nagsalita na may bokbok, no, yung bigas niya, no, nabuksan na kasi hindi na siya pitch na kahit ihagis mo katulad nung doon sa isa, kahit ihagis niya talagang matigas, no? Sabi nga niya parang suminto na, di ba? So talagang matigas, pero yung isa, no, parang pinasukan na siya ng hangin, yung may bokbok. So halata na nilagyan, di ba? So ito kasi nakakatuwa dito mga boss. Itong nakita ko na ito. Kita ko sa inyo ito. Ito isang vlogger din. Bakit nga ba madali lang sa akin ang Ayan Parinig ko sa inyo. Maganda yung sinabi niya dito mga boss. Nabigay na ayuda galing sa DSWD na kahit pa ito ay nirereklamo at ini-issuehan ng iba. Hi everyone, Assalamualaikum. Okay, alam nyo kasi, meron ako nakita isang video na medyo konti lang naman, nakakasama ng loob. Kasi nakita ko yung video is itinapon niya yung bigas at inapakan niya. Kasi nga hindi siya nakontento dito at nilait-lait pa po yung bigas. Okay. Anyway mga mare, dalawa kasi yung bigas dalawang klase. Ito po yung madalas nilang nirereklamo. Ito. Ayan. Pagkatapos, ito naman po yung isa. Ayan, kung mapapansin mo, magkaiba talaga sila. Pero, pareho lang silang bigas. Alinman, dito sa dalawa ang na-receive natin ay okay lang naman. At iwasan po natin hindi maging grateful. Kasi ito po ay biyaya. Biyaya po ito galing sa ating Panginoon, galing kay Allah. Hindi po ito biyaya galing sa alien. Alam nyo kasi, wag natin masyadong ugaliin yung hindi pagiging grateful sa mga blessings, lalo na at hindi naman natin ito binibili. Kasi, madalas, yung mga tao na hindi masaya sa mga biyaya na ibinibigay ay sila po yung mga tao na madalas na
mahihirapan at nahihirapan sa buhay. Ganito kasi yan. Itong bigas na to na lagi nilang ini-issue itong isa. Kahit hindi pa po si BBM ang presidente, noon pa man, nung bata pa ako, kapag may mga giyera, ganito rin ho yung klase ng bigas na ibinibigay nila. So matagal na talaga nilang pinamimigay yung ganito, pero ho, nakakain rin naman at wala rin naman hong na-issue na pumanaw ng dahil lamang sa lasa ng bigas. Base sa experience ko, noong binibigyan kami ng ayuda, dati, nung bata pa ako, ang ginagawa ng nanay ko sa bigas na to ay una, hinuhugasan niya ho ng maraming beses hanggang sa malinis. Pagkatapos ay nilalagyan niya po ng gata ng niyog or nilalagyan niya po ng shredded na coconut. Yes, yung medyo young, hindi naman yung totally na young. So, hinahalo niya. Ayan yung mga panahon na talagang kailangan natin na mabuhay kasi walang-wala, kasi giyera. Pagkatapos po ay inuulam, minsan nag-uulam po kami ng bulad or kumuha kaming kangkong tapos ginagata. Then yun po yung ulam namin. And alhamdulillah, buhay naman ho kami at hindi naman ho kami hindi rin naman ho kami nagkasakit. Alhamdulillah. Hindi kasi okay yung binibigyan na nga tayo, marami pa tayong reklamo. Kasi nga ho, hindi naman natin ito binili. Kung iisipin naman natin na dahil nga taxpayer tayo, hindi naman ho habang buhay na ito yung bigas natin. Kasi nga, tinamaan tayo ng kalamidad. So, ibig sabihin, panandalian lamang ito. Masarap po ang bigas na to, lalo na at nakokontento ka at marunong kang magluto, okay? Kasi nga, kami katulad ng nakita niyong video ng isang araw, talagang niluto ko po siya na parang kabs sa tuna na ginamit ko rin naman yung preska tuna. So yun, dapat maging thankful na lang ho tayo. So kung nakakuha ka ng ganitong bigas o nakakuha ka man ng ganitong bigas, alhamdulillah, pareho lang ho yan na bigas. Okay? Pwede naman nating lutuin yan. Nakadepende pag tiyagaan natin kasi nga ho, nasa kalamidad tayo. Hindi. So yun, napakaganda ng sinabi niya. Dahil totoo naman na yung bigas na nahi-issue ngayon na sinasabi nila na pagkain ng hayop, ay noon pa yan. Matagal na po yan ipinamimigay ang ganyang klaseng bigas. Diba? Naalala ko pa nga nung panahon ng COVID, nung panahon na yun, siyempre walang trabaho. Pagka bumibili nga ako kasi merong pinipilaan diyan banda sa Baseco, sa palengke diyan, sa Baseco, Tondo, Manila, So meron diyan sa palengke na pinipilaan lahat ng mga gustong bumili doon na NFA ay napakamahal, 29 kilo. Tapos halos grabe ang baho ng amoy, nakakain pa rin, di ba? So ito, hindi na nabago yan. Huwag nyo isisi sa presidente na itong binigay hindi na nakakain dahil noon pa yan ganyang klaseng bigas ang ipinamimigay. So dito gumanda lang kung nakita nyo, dalawa yung ipinakita niya. So sa panahon ni PBBM, merong bigas na ipinamimigay din nila na napakaganda. Katulad nung ipinakita niya, napakaganda ng itsura kasi maputi, Talagang bagong-bago yung itsura. So pag nakakuha kayo doon, sabi nga niya, So pag nakakuha ka, alinman doon, dapat magpasalamat ka kasi biyaya yan, di ba? So kung hindi mo gusto, kung ayaw mo naman, di ibigay mo sa iba, di ba? Kasi marami diyan ang hindi nakakuha, na gustong makakuha. Kung hindi mo gusto, dahil sa tingin mo hindi mo makakain, ibigay mo sa iba kasi hindi yan tatanggihan dahil marami ang gusto rin magkaroon na hindi lang pinalad mabigyan ng bigas na yan, di ba? Hindi yung kung ano-anong mga reklamo, kung ano-anong paninira, di ba? Kung kaya mo naman pala, kung may pera ka naman pala, di wag ka na mag-receive niyan, ibigay mo na sa iba yung para sa iyo, di ba? Wag mo na kunin, di ba? Hindi yung panay-panay
panira ka na presidente, ganitong binibigay, ganito yung pinapakain nila sa amin, ganyan. So hindi tama 'yon kasi siyempre marami tayong kababayan diyan na tinamaan na gustong tumanggap pero hindi na napabilang sa nabigyan. 'Di ba? Hindi yung panay-panira katulad ngayon, 'di ba? Lagi sinasabi walang nagawa ang presidente. Kahit paulit-ulit natin sinasabi na ang presidente ay maraming ginawa, wala pa rin sa tingin nila. Kasi mas pinaniniwalaan nila no yung sa tingin nila, no, yung sa isip nila na tama, no, kahit alam naman nila na mali. Diba? Ang hirap kasi magpaliwanag sa mga taong natutulog, no? Ayaw buksan yung kaisipan, kahit na may nakikita, ayaw pa rin paniwalaan. Yan ang mahirap kasi, no? Sinasabi nga nila na hanggang ngayon, sinasabi nila wala talagang nagawa ang presidente. Pero ang dami, may nakita ba kayo na sa pangyayari ngayon na nakikita natin sa social media, meron ba kayong nakita na sunod-sunod nagpapasalamat sa inyong iniidolo? Di ba? Parang wala nga ako nakita, pero kay PBBM napakarami akong nakita sa social media, sa Facebook, TikTok, ganyan, na puro nagpapasalamat sa presidente sa tulong na kanilang natanggap, no? Tulad nung pabahay, di ba? Lupa, kalabaw, mga makina, di ba? Ang dami nagpapasalamat, yung mga nabigyan ng lupa, no, ng mga farmers. Nakikita natin nagpapasalamat, todo pasasalamat. Tapos yung mga teacher na promote, di ba? Tapos sasabihin nyo wala pa rin nagawa. Saan kayong bansa na naninirahan ngayon? Para naman nang sa ganun, no, makakita nyo, di ba? Mag-open naman kayo minsan ng internet nyo para makita nyo na ang Pangulo ay may ginagawa, hindi yung panay sabi nyo na wala, di ba? Kasi ang hirap naman kasi sinungalingan nyo yung mga nakikita nyo, di ba? Kasi ngayon kasi pilit nyong ipinagtatanggol ang sa akala nyo, sa isip nyo na kawawa, di ba? Kita naman natin lahat. Ako nga, kaya nga ako kahit nandito nga ako sa Mindanao, kaya nga ako sumusuporta sa Marcos admin dahil nakikita ko na maganda. Hindi kasi sabi nila may maleta daw ako. Kung may maleta ako, di sana maganda na ang buhay ko. Pero hindi yan ang hinahabol ko dito dahil sa pagsuporta ako kay PBBM, kundi nakikita ko yung magandang mga ginagawa niya. Katulad noon dito sa amin, dito sa Cotabato. Nung panahon ni dating President Duterte, ano ba talaga ang nagawa niya dito, di ba? Wala naman ni mga ayuda nga dito sa barangay namin, wala nga kami natanggap nung panahon niya. Kahit na pinagmamalaki ng mga DDS na kung naging presidente si Bongbong Marcos sa panahon ng COVID-19, malamang wala na daw tayong lahat. Buti nga daw ang dating presidente ay alam kung paano labanan at kung paano patakbuin ang Pilipinas, no, nang sa ganun ay mabuhay daw yung maraming tao. Pero etong totoo, sa panahon ng COVID-19, alam nyo po, no, kami po na taga rito dito sa barangay namin ay wala po kami natanggap na ayuda nung panahon ng COVID-19 at wala din kami nakakuha na tag 8,000 mula sa DSWD ba yun, yung pinamimigay bawat pamilya. Wala kami noon, pero hindi kami nagsasalita, hindi kami nag-iingay dahil ayaw naman talaga namin, no, magreklamo dahil kahit na walang ayuda, nakakakain kami ng 3 times a day at hindi naman kami umaasa sa gobyerno katulad ng iba dyan na pinagmamalaki yun, di ba? So ngayon naman, nakaka-proud, nakakatuwa dahil sa panahon ni PBBM, hindi man ako kasama, pero nakikita ko, mga kababayan ko, na tumatanggap every month ng walang gutom program. So hindi lang yun, maraming mga programa ang nakikita natin, hindi lang yun, di ba? Kaso nga lang, hindi nakikita ng iba yun. At ito pang masakit mga boss, no? Kahit yung mga DDS tumatanggap dyan, pikit mata pa rin sila nagsasabi na walang nagawa si PBBM, di ba? Kahit na DDS na tumatanggap dyan,
Sinasabi nila walang nagawa. Samantala, pinapakinabangan nila yung mga ibang programa ni PBBM. At meron pa ako nakakita, meron pa ako narinig na nagsasabi na ang programang walang gutom program daw ay hindi daw yan kay PBBM. Dahil yan daw ay programa ni dating Pangulong Duterte. So, bakit kung kay Duterte yan, bakit wala yan noon sa panahon niya, di ba? Bakit ngayon pa lang sa panahon ni PBBM? Ang lupit, di ba? Kahit na tumatanggap sila, pilit pa rin idinadown ang presidenteng Bongbong Marcos. Ayaw nilang suportahan, pero gusto nilang mag-receive ng mga ayuda, gusto nilang mapabilang sa mga programa ni PBBM, no? Kahit na ayaw nila kay PBBM. Minsan gumising po tayo sa katotohanan. Ang Pangulong Marcos, di ba, pumunta ng Russia. Sinasabi niyong walang pakialam sa mga OFW, pero bakit pumunta ng Russia? Napauwi bigla yung mga na-scam, no, nagkaroon ng issue sa immigration, no? So ngayon, napauwi sila dito sa Pilipinas, di ba? Kung naalala nyo nga si Mary Jane na kung saan bibitain na, di ba? Nakakulong sa panahon ni dating Pangulong Duterte, pero anong nangyari? Pinabayaan, humingi ng tulong, pinabayaan, hindi pinansin. Ayon nga sa balita sa ibang bansa, nagbigay ng go signal ang dating Pangulo na ituloy na ang bitay. So anong nangyari? Tinulungan, sinagip ni Pangulong Bongbong Marcos si Mary Jane, at yung tao na bibitain sana ay napauwi dito sa Pilipinas at nakasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Diba? Ganyang kalupit si PBBM. Huwag niyong sabihin weak leader, dahil si PBBM ay talagang mahal niya ang bawat buhay ng Pilipino. Diba? So, yung 24 na nakakulong sa Russia ngayon, yung iba nakauwi na dito, yung iba nire-release pa doon, inaayos pa yung papers para makauwi na agad dito. Tapos sasabihin nyo, wala namang ginawa, wala namang nagawa, hindi naman mahal ang mga OFW. Utot nyo. Niloloko nyo lang yung sarili nyo, dadami nyo pa yung iba. Sa tingin nyo mga boss, totoo ba? Comment yan dito sa baba ng video natin.